Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City dahil sa pagguho ng bundok ng basura na kumitil sa buhay ng 13. 23 iba pa ang hinahanap. Binawalan na rin ang paglapit sa ground zero dahil sa pangambang magkaroon ng panibagong pagguho. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Naagnas na nang magkuha ng mga rescuer ang 50 anyos na babaeng ito madaling araw kanina mula sa kabundok na basura na gumuho sa Binaliw Landfill sa Cebu City nitong Biyernes. Ikalabing isa siya sa 13 na recover na labi mula sa guho. Bago na ialis ay ganito pa ang lagay ng bangkay sa mga larawang nakuha ng balitang bisdak habang naipit ito ng nakadagang bahagi ng pasilidad ng landfill. Sa taas ng basura ay sinapon ng pagguho nito ang pasilidad na ilang metro lang ang layo. Ayon sa isang dump truck driver na muntik nang madamay sa trash line, bago ang niya pagguho ay napansinan niyang gumalaw ang patong-patong na basura. Pag yabo na ko diha, pag dam na ko, ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Oo. Mautong loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabo gyud. Kahit sa mga oras na ito ay patuloy ang paggalaw ng basura at maaring bumagsak pa ang mga bahagi ng naiwang pasilidad ayon sa mga rescuer. Kaya maingat ang galaw nila at ng mga ginagamit na crane at hindi basta-basta mapapadali ang paghahanap sa 23 iba pang nawawalang trabahador. Mag-uwan gani ato i-halt ang operation hunong dayon kay that's for the safety of the responders. And secondly, unstable ang atong working area, no? Padayon ang pagdahili sa mga basura. Pinagbawalan na ang media at ang pamilya ng pinaghahanap na makalapit sa ground zero, kaya mula sa malayo nag-aabang ang kaanak ng mga nawawala. Inip na matapos ang 5 araw na paghihintay pero hindi nawawala ng pag-asa, lalo't nasa rescue mode pa rin ang rescuer. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family when we say it retrieval. Kaya nga to ang mga rescuers, they consider na family sa nila, kanang naasasod. Umaasa rin si Jeremy Espinosa pero tanggap na anya sakaling wala ng buhay na makita ang mister na si Dexter. Ang mahalaga, makita niya ito sa huling pagkakataon at maipagluksa niya at ng 3 nilang anak. Sakit akong dugan, sir. Hindi ko gilang. Walay adlaw nga wak ko maghilang. Halos, amataw ni mo man ako sakripisyo para sa kong anak. Ang akong panawagan sa paspasan nila in town. Kaya, para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha. Tibuok pa akong bana nga maila pa in town na mo diha nga mahaya pagtarong. Gayunman, panawagan niya sa Prime Way Solution Management na nagpapatakbo ng landfill. Suportahan ang pamilya na maapektadong trabahador. Wala pa ring pahayag ang Prime Way Solution Cebu ukol sa insidente pero ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang management na aakuin ang mga gastusin na maapektadong trabahador. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang City Hall. Ipinaubaya na nito ang investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB. In terms of the liability due to the incident, I don't know, incident man-made or natural catastrophe, we will refer that to the government, the DNR, the EMB, to investigate the matter. So sila na'y bahala sa investigation. Sa DENR-EMB rin, iniutos ni Environment Secretary Rafael Lutilla ang pagkakasa ng mahakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang naghahanap ng solusyon sa problema ng Cebu City sa basura. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.